Hi po, magandang gabi sa lahat. So, I would like to make this video just to share my own POV or perspective regarding with the viral statement of Attorney Castro. Medyo matagal-tagal na ho, ilang araw na din at wala pa ring tawag doon, pagkakaintindihan no, sa dalawang panig. Nade-divide din po yung communities at mas lalong lumalala lang kasi napupunta na doon sa puntong gumagamit na yung mga taong nasa side ni attorney ng ad hominem, which is personal attack ho, na sinasabihan na nila yung mga against kay Castro na merong term bobo, low comprehension, mag-resign na lang kayo, no, kung hindi nyo kaya, ganito, ganyan, ang hihina nyo. So, wala na dun sa topic, which is very, very wrong. Sana naman po, yung mga nagsaside sa kay Attorney Castro, naiintindihan naman no, na you have your own point of view, you have your own grounds, na dinedefend nyo ho siya kasi yun yung pagkaintindi nyo. Pero sana ho, ito pong video makatulong ho para baka sakali ho maka-open up nung clearer na explanation kung bakit. Kasi gusto ko lang naman na matulungan din yung fellow teachers ko and other people siguro na against sa kanyang statement, na makita nyo yung point of view namin. Ano ba yung nakita doon? To be honest, hindi lang po yung word na some no? Kasi yun yung general na makikita ko dun sa comment section, which is hindi naman tungkol talaga doon yung point or ang root. So, meron din hong taong na na-replyan ko doon sa comment section. And you know what? Naintindihan niya ho. Yung naliwanagan po siya. So, from being enemies to friends, so sabi ko, baka naman yung explanation na to, baka it will help others, kasi nga nakita niya no? Isang tao nakakita, baka what if others will do as well, no? Baka maliwanagan din ho, para hindi na tayo nagde-divide, no, ng panig. So, at for ano lang ho, no, na hindi naman require na agad-agad may solution agad yung isang problema. Sometimes yung mga tao sa paligid natin nagko-complain yan, gusto lang nila maintindihan yung panig nila. Yung pag-intindi ang kinakailangan ho. So let me share this reply at baka makatulong. Ito kasi yung nireply ko kay sir. Sabi ko, sir, we cannot deny may mga ganyang tao kahit aling profesyon. Kawawa lang ang mga mabubuti na nadadrag down. Dapat nga sa mga ganyan, tanggalin dahil po nababahira ng kapangitan ang mataas na propesyon ng mga guro. So, kahit sa ang propesyon ho sa lahat ng propesyon may ganyan, may mga taong ganyan. There are some, may iilan. Kasi yung iba, diba, gumagawa sila ng kasamaan, as in literal na masama yung nangre-rape, may mga male teachers na nangre-rape, nabubuntis yung estudyante, mga ganyan. Meron din namang ibang bully, no, na ewan ko kung namamalayan nila na nangbubully sila or wala. Pero nambubully sila, it's either sa fellow teacher nila or estudyante nila. May mga ganyan, totoo naman. So sabi ko sa kanya, agree ako sa'yo sa ganyan. Kaso lang po, the point kasi doon sa statement niya na idinugtong po niya sa topic na ukol sa shooting. No? Mabigat po yun. So, parang ang labas po na dahil sa mga ibang guro na nagtuturo ng walang modo or ill-breeding manners, ang siyang dahilan kung bakit may mga insidenteng ganyan. Kung bakit may mga shooting incident. Kasi yun yung topic. Bakit mo kasi i-add o i-relate yung statement na yun? Alam mo naman na yun yung topic. Kung wala kang ipinapahiwatig. Yun yung point doon. So, gaya ng nangyayari ngayon sa shooting incident, no? Yun po ang point. Mabigat po yun kasi may mga namatay, no? Krimen kasi yun, as in krimen, mabigat, super bigat. So, sabi niya, advice lang, pero it doesn't sound like that. So, the real issue ho, it was not just about the word some teachers, but rather relating this to some teachers to the recent shooting incident. Nako, bigat niyan po.
Aaminin ko, I'll stand with you sa puntong may iba talaga na gumagawa ng hindi mabuti. At galit din ako sa kanila. Kung pwede palang paalisin, dapat, kasi maraming pwedeng pumalit po sa kanila. Maraming nag-aabang, no? Na yung mga nag-aabang na yon gagawa ng mabuti. Especially if ang ginawa nila is quite intolerable, no? Sabi ko nga, yung may mga rape, no, yung bullying, yung nadidegrade talaga yung bata, kasi even my sister cannot deny merong dati, no, sabi niya sa akin. So nagbago lang yung pananaw niya daw sa mga teachers kasi yung kapatid niya nga teacher, no? So hindi naman pala lahat yung tipong ganon. Sometimes kasi may isang taong mali na generalize na yung lahat. Oh. So yun lang po ang point. Hope you will see my description clear. Ayaw ko din makipag-debate if about lang po sa word na some. Kasi gets na gets ko naman po yung ibig sabihin ni Yusek, no? Ni Attorney Castro. Honestly, the message from the president she read was good and had assurance. She just ruined it by adding a necessary statement po. Yes, may binasa po si attorney na sagot kasi yung interview sa kanya, what will the palace do about it daw? Kasi may mga ganyan ng shooting incident. So, yung reply niya, let me read the letter from the president. So, goods na goods yung reply. No? Tapos nun, sabi niya, dinugtong niya after reading the letter, dapat ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ang kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. So this statement is an advice. It is an example of advice at reminder. Okay, so I have to create another video kasi yung last part is muted. So ito po yung continuation. So dun na nga po, yung idinugtong niya after dun mabasa niya yung letter ni President, may idinugtong siya, yun po, no, ulitin natin. Dapat ang mga kabataan natin ay nagagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. This one is an advice. It is a reminder, no? Tapos, yung kasunod ho nun, eto, minsan na po nating nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klaseng moralidad. So, she was referring to the viral teacher na nagpahiya recently sa president. Yun po yun. Tapos sabi niya pa, sila minsan ang nagtuturo sa kanilang estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. So, this one, ang dating nito, ito yung last statement niya. This is not an advice or reminder. It doesn't sound like that. But pointing finger po, no? So, under one profession po kasi ito. So, kahit kaming maayos nagtatrabaho at gumagawa ng tama, no, masasali, no, sa pag-generalize ng community dahil sa statement na yan. So, lalo pa po na ipinalalabas sa public. Sa amin, sa school, confidential kasi. Pag may sala yung teacher, closed door dinidisiplina yan. Not in public. Kasi pinangangalagaan ang reputasyon ng titulong guro for the safety, no, ng karamihan. Kasi kadalasan, pag may kasalanan yung isa sa inyo, ma-generalize yan ng community, no? Likewise ba, yung if you are studying philosophy, the inductive reasoning, no? So, kadalasan yung nangyayari at sometimes it's really inevitable, no, na na-generalize. Kagaya na lang yung sabi ko nga, yung kapatid ko. So, for example, siya, hate niya yung, medyo may discrimination, no, kasi yung hindi siya komportable pag may mga tao sa paligid na may, tawag dyan, yung mga rich people ba, no? Kasi paningin niya sa mga tao, ng mga mata pobre. Mata pobre. So sabi ko sa kanya, huwag mo namang i-generalize kasi marami namang may mga mayayaman or may kaya na
may mabubuti talagang ano tawag diyan? Attitude, behavior, no? Hindi lahat. So, yun lang minsan, wala tayong control doon kasi pag naka-experience sila. Likewise din yun sa no, sa relationship. Kita nyo, pag may mga yung Pinay, no, pag may afam, ano bang gold digger agad, no? Pero kahit hindi naman talaga ganon. Kasi na-generalize na eh. Oh, lahat siguro ng Pinay ganyan. Kasi nakagawa ng kasalanan yung isang tao. Pareho din po niyan sa mga ospital, no? Minsan, usually, mga public hospital yung nakakaano ng criticisms kasi daw yung treatment, ganyan, ganyan. So, what if, for example, yung hospital na yan, marami ng negative comments and everything. Pero take note ha, hindi lahat ng staff dyan, ganun talaga. So, nadadamay sila. So, likewise din po sa situation ngayon. Just because of that one statement, madadamay yung yung lahat. Kasi under one profession. I hope you get my point, no? So, ito yung continuation ng comment ko doon. Sabi ko, yun po ang problema. Kasi, no, tinatry namin na pagandahin yung image ng profession namin, tingalain, pero dahil sa kagagawan nila, kadalasan ho talaga nagiging halo-halo na po yung perception towards sa ganyang profession, no? So, siguro, naging hindi ganito yung outcome if hindi niya nirelate o dinagdag pa yung statement na yon. Or maybe she can talk about it on another day, no? At pumili ng better delivery kung talagang paalala lang po. So, yun yun. So, I hope na sana makatulong to yung explanation, no? Kasi doon nga na-realize ko nga si sir nga nakuha niya yung ibig sabihin at naliwanagan siya. And yun lang. Yung importante kasi doon, yung naiintindihan ka. Hindi naman kasi necessary kailangan mag-transfer ka sa side namin, no? Dapat mag-transfer ka? No need. Yung kailangan lang ng acknowledgement na, okay, yes, naiintindihan ko yan. Naiintindihan kita, yun ang mga katagang kinakailangan. Likewise, another example din ho ha, yung halimbawa, dumaan din tayo sa pagkabata. Nakaranas ho ba kayo na may gusto kang hingin sa parents mo. Pero pagdating ng parents mo sa bahay, nakasimangot, pagod, and everything, buringot, parang ganon. So, sasabihin mo sa sarili mo, baka wrong timing, wag ko na lang sabihin muna na may gusto akong hingin. Kasi, baka bad trip yung magulang ko, si nanay o si tatay, so maybe on some other days na lang, no? Wag ngayon. Yung mga tipong ganyan. So, yun yung point doon. So, sana, hindi na dinugtong. Pero, we cannot, sana kasi hanggang doon na lang, na-read naman kasi yung letter from the president. So, since you are a spokesperson, no, you are representing the government on behalf, kumbaga you're speaking on behalf nila. So hindi pwedeng yung personal opinion mo yung ipa-prioritize mo na sasabihin sa media or in public, kasi nga you're speaking on behalf. And aside from that, nandun naman yung letter klarong-klaro na yun, goods na yun. So yun lang po. So, I hope this will help para matigil na din. And for those people who are actually commenting, no, na out of the topic na, using ad hominem, personal attack dun sa mga ibang nandun din, no, iwasan na. Kasi if we are throwing negative, negative na mga bagay, negative words, no, hindi ho nakakatulong, hindi nare-resolve yung issue. Another thing is, hindi mo napapatunayan na nasa tama ka by using that kind of words and attack. At another thing, bumabalik sa'yo yung mga itinapon mo na salita
So, avoid na, no? Stick to what is the topic. Kasi katulad sa amin, nagtuturo kami. Always nire-remind ng nasa taas, no? Head namin or sino pa dyan, supervisor, superintendent, no? Na dapat kapag nag-communicate ka, nagtuturo ka, clear dapat yung instructions mo. So, you need to find ways kung paano mo i-deliver na walang misinterpretation. Na yung delivery mo makukuha ng klaro ng estudyante. So, you see, no? So, lahat naman tayo nagkakamali eh, no? Minsan, ginagawa natin isang bagay na unaware tayo na ay mali pala yun. Uy, ala, teka, naka-offend pala ako. Yung minsan too late mo na marirealize na nakalabas na dun sa bibig mo. So, yung mga ganon. So, I think all of this na nangyayari, it's a lesson. No? So, sana, I do hope na masettle na din. After all, again, I'm going to state, no, or sabihin ko ulit to, na hindi naman agad-agad kinakailangan ng solusyon. Sometimes, what do actually people need, no, yung mga taong nasa paligid na may makikinig, no, may makikinig at nakakaintindi. Yun yung pinaka-importante. So, that's all.